Road na Furniture Mart. Lagi siyang ano, closing sale, warehouse closing sale. Namin yung dati, di ba? Pero ng Calgary, nung unang dating namin, uy, ayos yan, kailangan natin ng mga gamit, makamura, check natin. Eh hanggang ngayon, bukas pa eh, ilang taon na closing pa rin. Closing warehouse pa rin sila na sale, tapos di naman talaga sale, parang ano, pang-akip lang talaga. Medyo mura-mura, konti, pero ganun pa din. Natawa kami, nada namin ngayon eh. Ilang taon na tayo dito eh. Ilang taon na, hanggang ngayon, bukas pa rin eh, pero warehouse closing sale daw. Good luck. Mahal dito 125 na din. Kung nagtaas talaga. Taas na rin. Shell. Anong araw? Cloudy. Mag-i-snow pa yan. Tapos this coming week magkakaroon ng polar vortex kaya lalamig na gusto. From ang temperature is ano eh minus 10 pataas biglang magto 20. Wala pang ata 10 na yun. Yun siya pagas muna. Sa flea market. Ganda nito pala eh. Hindi ko napapansin yan. Ayaw ko lang napansin. Ganda nga na. Ganda ng art. Colorful. Okay. It's a nice scope. Ikot ng ikot yung dalawa nung sinama ko nakaraan dito eh. Nakabili sila ng mga sing-sing-sing-sing at saka kung anik-anik eh. Tingin ka kayal? Sorry. Walang bago eh na. Naubos ata yung Star Wars niya. Inubos mo na daw din ng Pasko. Wala ata siya. Mga CD. Mga magic cards. Pokemon cards. Message mo si Jason na nandito na. May kapihan sila. Snack bar. Yung sa US may pinakita, bumili siya eh. Sa mga flea market. Nakakuha ng totoong alahas eh. Nakaka-tempo, diba? Oo. Marami kaya siyang bago. Ayan. Kalkala na. Kalkalan. Ang cute naman ito. Cute ng base. Kaya lang 35. Tapos yung T-set, 35 din. Cute. Ano hanapin? Ha? Ano hanapin? Alin? Alice in Chain? Good luck. Ayan, marami ring tao. 2 weeks na walang flea market dahil pre-Christmas at saka New Year. Ayan, tingin siya. Telepono daw. Pag may sumagot dyan, tapos ka. Tapos di nakasaksak magre-ring ano. Ganun pa dati eh. Ha? Pag may kausap ako, tapos sa Paranaque kami ng bata ako. Pag may kausap ako, ganun mo eh. Ano ba? May gagawin. Tumutunog. May party line. Ano yan? Ay, nakabili kami ng CD at saka album.
Yun na ang bag eh. Kita kami dito. Dayo sila, dayo rin kami. Ha? Ito sa Larin. Ayan. Ito sa Larin. Mga CD, meron pa kami inaya sa mga Pilipino naman nagbebenta na CD. Ayan. Ganda na sikat na araw. Mura, $3. May dalang bag eh. Sabi niya, subitbit niya kami ng supot. Gano'n. Sabi ko, hindi ganyan pagdala niya. Hindi ako ng, ng CD sa mga sunrise. Ganda na sikat ng araw. Eh kasi mga brand new. Oo, mga brand. Hindi, may nakakuha rin mga brand new din eh. Punta pa sila ng Crossroad. Kami bili na lang ng mga kain for lunch. Dito kami ngayon sa A&W. Magbe-burger kami. Pero gusto niya ng Chinese yung... Okay lang. Pero hindi namin sure kung nagtutugo sila doon sa pinupuntahan namin. Ito na lang. So, burger na lang kami. Tagal ko na nag-crave sa burger. Last ano pa yun, di ba? Last week? Burger na tayo. Yan, bahay na kami. Kain na. Onion rings at saka burger. Burger. Ito yung nabili namin eh. Nakabili ko ng mga cute na isip bata eh. Tingnan natin dito. Ito lang mag-coach. Asan na namin? Bumili sila ng Ayan, bumili rin sila ng ng yun? Kung Fu. Milk tea. Lahat ng bawal. Wala kami album. Lahat ng bawal. Ngayon lang yan. Album. Kasi dami na mga picture eh. May lagay. Tapos pwede ka pa maglagay ng notes sa Muna ng album niya yun, no? Mura eh. $5 na yan. Dalawa. Kasi ito yung mga CD niya na nabili. Yan na yung mga niya. Dumadami na. Halos puno na diba? Yan. Tsaka ito yung mga binili ko. Pang baby. Ang cute. Meron pang ang brown at saka orange. Dalawang klase ng orange. Hindi ko na nakuha eh. Mahal din eh. For yung isang ganito. Pero mas mura na yan kaysa bibili mo sa store. Lalagay ko to doon sa may mga kandila ko. Ang cute. Panglaruan ng 3 years old data. Pag nagkaanak si Jonas. Kaso lalaki pala yung anak. Ha? Yung baby nga, di ba naglalaro malilit na teddy bear? Mamaya kainin pa yun eh. Steady bear, stop toys, yan. Hanggang ilang taon yung mga naka-stop toys. Kainin si Jermaine yan, sinisingot pa kung nilo eh. Sinikot ang tornilyo eh. Iyak si Jonas eh. Si Jonas yung kinabahan eh. Pero hindi, kahit yung sila, kahit dalawang lalaki yan. Daming stop toys dati yan. Bagay lahat naman halos ng laruan eh. Pag naisipan eh. Yan o. Ayaw na magsalita. Busog na busog. Gutom na kasi na eh. 1:30 na. Magtuto na. Nakosta kami nakauwi. Tatagalan din kami dun ah. At saka yung biyahe din namin eh. Halos 30 minutes din Hindi makatakbo mabilis eh. dahil sa yelo. So yan. Kain na muna. Kain muna tayo guys. Burger. Ang ganda naman. Saan yan? Mount Pulag? Mount Pulag. Ayun, nawala na signal. Naputol. Sayang. Birthday kasi ng kapatid niya. Happy birthday sis. Wala Happy na putol. birthday. Naisama pa niya. Ayan. Ayun. Ganda ng kulay, ano? Nasa tuktok siya ng Mount Pulag. Anong oras na dun? Anong oras dyan sis? Mag-7? Oo, parang ganun. Di kang ina ka pa dyan? Naka-stay? Oo. Anong oras mo kami nag-start maglakad? 4 a.m. Gano'ng katagal ang hike niya? Nag-camping kasi kami. Oh. Kung whole day ata parang 8 hours. Nag-camping kami galing kami dun sa Wow, pagod 8 hours. lakad kami. Ay, ayun na yung CF Plus. Asan? Hapon kasi namin kasi ang hirap mag-ano. Sayang, nagpuputol-putol. Ayun. Nagpuputol. Iba na yung sinag na eh, no? Bakit natin ka? Ay, mag-picture ka na Basa yung message ko ng maayos.
Mamaya mo na lang basahin pag nakababa ka na lang. Enjoy Happy mo muna birthday. yan. Happy birthday. Enjoy. Ah. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Yan na naman. Kala ko picture post pa ako. Bye. Yan na naman. Ayun, nakachat ko nga lang. Nakakatuwa na, isama pa niya kami sa tuktok kahit na. Mount Pulag, oh. Buti may signal dun, ano? Sa Oo bagay, nga eh. mataas na eh. Mataas na. Hindi, kahit na. Galing naman, nasa ako pa, no? Kaya, saan ba yung Mount Pulag? Bakit pa? Papunta pa ng Benguet yun, di ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko na sure eh, pero pala ko mataas yung Mount Pulag eh. 8 hours nga daw eh, pag Hindi diniretso ko eh. pa nakapag-try na mag-hike sa Pilipinas eh. Taas ng deer kasi 8 hours eh. Nag-camping sila. Tapos from doon, 4 o'clock ng umaga, nag-start sila yung packet. Na-champan nila. Sakto naman, nag-reply kagad ako sa message niya. Nasa tuktok sila, nag-try tumawag. Sakto nga eh. Happy birthday, Dayday. Happy birthday, sis. Ayan. Busy oh. Pick up kami ng CD eh. Kaya lang na-ready ko lang yung pang dinner namin tonight. Yan. Nagawa ko ng Charlie Chan na yung yellow cub na pasta. Pero version ko kasi wala akong peanut. Gagamitin ko cashew na lang. Tapos wala rin akong shiitake mushroom. Kaya gagamitin ko yung mushroom lang dito. Tapos yan, onion, green onion, garlic, tapos chicken. So, pasta. So, nag-ano na ako ng linguine. Linguine ang gamit ko. Tapos, chicken wings. Hindi. Minarinate ko muna to para pag-alis natin. Yan, minarinate ko na yung chicken para mamaya lagay na lang ng breading. Tapos, prito na. Tapos yan, nilagay ko na rin yung onion. Tapos, sunod ko yung chicken. Tapos, sunod na lang tong mushroom after nang nasota yung chicken. Tapos, green onion, cashew. Lalagay ako ng oyster mamaya, hoisin. Pero yung talagang ano yan, char siu ang nilalagay. Wala akong char siu. So, hoisin na lang. Tapos, sesame seed. Tsaka, sweet chili. Instead na sugar ang lalagay ko, sweet chili lalagay ko. Tapos, para mas maanghang, lalagay ako ng chili flakes mamaya. At tsaka, konting hint ng peanut butter. Tapos, kung kailangan ng soya sauce, add na lang din ng konti. Ayan. Tapos, lagay ako ng konting sesame oil din. Ito na yung chicken. Pwede natin ilagay yung yung mushroom. Yan, lagyan na natin yung cashew. Lagay lang ng konting sesame oil. Konti lang para hindi mag-overpower yung lasa. At ilagay na rin yung green onion. Solid. Solid ang subo. Sarap. Masarap talaga. Yan. Kahit pa paano may nagawa ng parang ingredients. Anong ingredients? Ano yung cashew, walang char siu, pero pwede na kasi may hoisin naman. Garlic hoisin. Sira na naman ang diet. Ikaw, anong masasabi mo? Nagpipitura kasi siya kaya nalilate ng kain Tinatapos ko lang yung matutuyo. Hindi masilya. Sarap! Sabi mo, hindi ka pinapakain. Tamis na ako. Tamis ang hanga yan di ba? Hindi mo naalala yan. Hindi rin lang naalala na kumain tayo sa Saan? sa yellow cub. Kasi bata pa sila, di ba? Hindi naman tayo lagi sa mga ganun Sila niya sa shop nila may version yan yung Kung Pao naman.
Kung pao na pasta. Sarap. Masaya na naman siya. Dami na naman niya CD. Dami. Nakapamakyaw na naman siya ng CD. Magkita na naman kami ng kaibigan ko speaker. Kaibigan ko yun eh. Naging tropa na niya eh. Pag dumating, tuwan-tuwa eh. Close na kayo? Pangatlong balik na yan sabi na. Ay, nasadya mo lang ata yun eh. Para unti-unti ang tingin. Para pagbabalik, mas marami makikita. Tinitingnan ko lang din syempre kung ano yung mga potential na magaganda rin. Potential. Yan naman ang araw namin eh. Puro ano lang eh. Banding-banding. Nagkita kami nila Nila Moira tsaka ni Jason. Moira at ni Jason. Tapos saptahin ako diretso dito sa bahay. Pahinga. Sila nag-hunting din sila ng city sa Crossroad. Naman, sa southeast naman. Kami, northwest naman. Tatanong, pupunta kami. Hindi na kami pumunta kasi medyo malayo na eh. Sa gitna kami nakita, southwest. Southwest, northwest yun eh, no? Northwest na yun. Hillhurst. Pero yun, ano naman, solid naman ang araw. Ingat-ingat sa pagdadrive, madulas at malamig. Kapal na naman ng yelo. Lumalamig ka ngayon na minus 16. Lumabas pa uli kami ngayong gabi at pinikap yung ibang CD tapos kinuha yung bumili ng itlog tsaka ng tinapay dyan sa ano. Pero sunay pinabili ko kasi iba yung lamig. Iba yung kirot pag malamig. May kirot. Usually okay naman ako pag kayo malamig lang na normal. Ngayon ko lang may experience after ng surgery na ganyang kalamig eh. Kaya nga sabi ko, pag nagpo-bonnet naman siya, sakit daw. Sumakasakit lalo yung ganito niya. Hindi to, parang nare-restrict yung ano mo. Parang higpit-higpit. Kaya ako mag-bonnet. Sabi ko, pag bumalik ako sa work, kailangan ko ng scarf lalo kung ganyan pa rin kalamig. Dati kasi wala pa pakialam, naka-bonnet na ako, hindi ako nagaganong basa-basa unless minus 30. Pero pag kayo mga regular pag lang. mga winter na ganyan, buti nga ngayon pa lang lumalamig kasi sa amin pag nag-start na yung winter, makita mo sugat-sugat yung mga dulo ng daliri ko eh. Kahit lang. So far, hindi pa pumuputok yung mga daliri namin. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalamig. Yun yung sign nun, tapos pumuputok tapos nangangati yung mga balat. Kahit ang daming lotion mo ilagay, talaga nagdadry. Nagdadry pa rin. Kaya ngayon pa lang namin nararamdaman yung medyo makati-kati na naman yung balat kasi sobrang lumalamig na naman. Sabi ko nga okay pa rin kasi late na yan. Kung tutuusin December dapat nag-start na yan. Okay pa din naman talaga. Kaya lang yung summer medyo nakakabahala. Kasi sobrang init din dito. Dry. Pag summer. Kaya nga. Sana makabili tayo aircon kahit pa paano, di ba? Pwede naman, portable. Tinatanong ko ni Kuya sabi sa akin, so, may aircon tayo. Nagamit ko may aircon. Sabi ko, kaya lang yun nasa wall kasi, sa pader mismo. Eh, di ba, dati meron tayo na pinamigay nga ngalan din natin dahil nga, ang hirap i-install dito. Kailangan ng portable, tapos diretso sa drain yung yung pinaka, niya. Hangin. Ano ba yun? Yung parang exhaust yun eh. Exhaust. Mainit kasi ang buga nun eh. Dapat sa labas talaga yun. Unless magpakabit ka ng talagang centralized. Mahal naman. Magkano ba yung centralized? Nasa 5 ata eh. Tingin tayo pag We'll see. Mga ano pa yan. Baka pero... Sobra kasi yung pag summer talagang magigising ka. Init talaga. Kahit todo electric pa. Nakabukas pa yung bintana natin. natin. Ka talaga. Pag bukas na may electric, yung mga windows, maalikabok naman. Dry kasi ang hangin natin eh. Kaya ganun. Parang desert type kasi pag pag summer. Bukas pasok naman na sa Jermaine. Sabi ko magsuot ng makapal. Siya rin pala. Nakonsumi ka agad siya na. Pasok na naman. Si Jermaine after Christmas break. Kaya ngayon lang babalik sa school. Sarap. Nasabi ko magsuot ng makapal. Lalo pag nag-aantay ng bus medyo matagal. Pag papunta siya kasi may oras malapit lang bus stop sa amin, okay lang. Pero yung after school, kasi oras ng tapos ng sakto dating ng bus, minsan lumalampas. So mag-aantay siya ng next na bus na darating. Yun ang kailangan niya ng makapal. Earmuffs, bonnet, ganyan. Sa bagay, parang siya naka-earmuff suit lagi. Laging naka-headset eh. Tsaka hoodie, patate may hoodie eh. Sabi ko, may gloves ka pa ba? Para ako importante yung kahit may manipis na gloves, may protection yung kamay mo. Kailangan talaga ng gloves. Hindi pa naman nagsusot ng thermal. Wala ba siyang gloves? May gloves pa ako. Meron siya eh. Hindi ko lang alam kung saan yan nilagay.
So, yun. Kami magre-ready na rin. Maya tulog na din. Oo nga. Nanood kami na ano eh. Yung Eyewitness ni Atom. Eyewitness. Bago lang ba yan? Parang 17 hours ago. Mga Zelda ni Sita. Medyo nakakaawa yung matanda. Hirap talaga ng ganyan. Natatanda ka na. Hirap. Mahirap. Siya pa nag-aalaga sa mga anak niya. Yun yung yung mahirap na sitwasyon sa buhay mo, lalo na kung ano lang kayo. Yung nasa liblib kayo na lugar, ganyan. Tapos wala kang enough talaga. Wala kang enough na savings o pantustos. Dito rin nangyayari yun. Marami rin dito raw na sabi nga ng mga kasama kong puti. Nagtatrabaho pa rin sila hanggang ngayon. Kasi may mga may mga veteran daw, ganyan na nagugutom. Sabi nga kasi, kapag dapat, pag nakabayad ka raw ng mortgage mo, mas maganda kung before ka mag-retire, nakabayad ka na sa mortgage mo. Kasi kumbaga, after nun, enough. Pero kung ikaw nagbabayad ka pa ng bahay, bayad ka pa rin ng sasakyan, lahat, pag-retire ka na, mabigat yun. Kasi hindi naman enough yung makukuha mo din. Yun nga eh. Tsaka isip-isip kung maganda kung magninegosyo ka ba or babalik ka ba ng Pilipinas, mga ganun. Habang tumatakbo yung panahon, dapat may nagpaplano rin kung kasi habang buhay, sabi nga doon sa napanood ko na video in 100 years mawawala na yung legacy mo sa mundo. Swerte pa nga kung umabot ka ng 100 di ba? Hindi, ibig sabihin nga, wala na, as in, burado ka na kasi kung 60, 70 years old ka na, namatay ka na. In 100 years, 30 more years, wala na. Hindi ka na wala na makakaalala sa'yo basta-basta. Yung mga pinundar mo, wala yan. Wala talaga lahat yan. Yung mga pinundar mo na yan. Kaya kailangan pagandaan talaga ang retirement. Although may iba, hindi mo naman din sila kasi talagang nagmula talaga sa hirap. Ang hirap umahon kasi sa atin pagka talaga parang kailangan lumabang ka ng gusto para makalagpas ka ron. Binabaong ka kasi ng yung sistema. Kumbaga, mahirap ka na, lalong nagiging mahirap ka pa Tapos lalo pag umamahal ang mga bilihin, parang lalo pang di ba yung napanood natin kagabi? Yung Canadian na umiiyak sa kasi tatlo na ang trabaho niya. Kaya lang, parang parang dito kasi, pag dito ka napunta, kunyari, dito sa Canada, kumpara sa Pilipinas, mas mayamang bansa ito, di ba? Mas maraming mga naibibigay yung gobyerno para sa mga residente at sa mga tao niya, kumpara sa atin. Kaya lang siya, nagre-reklamo siya, nag-vlog siya, umiiyak siya sa camera. Tatlo daw ang trabaho niya, isang full-time, dalawang part-time. Pero kulang pa rin daw. Kulang pa raw. Parang lang. Sa laki ng tinaas lahat. Kasi mga credit card niya nga, hindi niya raw fully paid. Kaya lang. Kasi syempre dapat pagka ganun talagang bagsak, iwas ka na sa mga hindi mo dapat pagkagastusan. Yun yung mga doon pumapasok yung pagka-wise ng mga Pilipino. Halos karamihan sa Pilipino. Marunong tayong sabi nga ng mag-adjust. Mag-adjust at mamuloktot sa kumot. Matutong mamaloktot. Marunong tayong mag-adjust do sa sitwasyon na meron. Kaya ganun. Pero sa Pilipinas kasi, iba kasi sa Pilipinas. Di ba talaga? Lalo pag yung nasa mga liblib na lugar kang ganyan, probinsya. Pero magtataka ka talaga na mga nakatambay na nagiinom pa, ganyan. Yung mga parang nakaka-survive pa rin, masaya pa rin, di ba? Yun ang ng Pilipino Yung kahit na may pagdadaanan, masaya pa rin Characteristic ng Pilipino. Pagiging nila matatag at matapang. At laban lang sa buhay. Bibihira nga sa Pilipinas yung nagpakamatay dahil sa bihira. Iniimbestigahan talaga Iniimbestigahan talaga na baka may foul play. Dahil nga, kasi kilala yung Pilipino na siya, yung mahaba ang pangalan nun? Pasensya. Yung mga madiskarte, ganyan, pag may problema, hindi basta-basta sumusuko. Kami nga dun, sa trabaho namin, halos 3 lahi na lang kami. Mga puti, Latino, tsaka Pilipino. yun na ang major na dun, wala nang iba. Pakonti na pakonti
Latino tsaka Pilipino halos pareho kasi ng ano eh, ng ugali, ng diskarte. Tsaka madasalin din ng mga Latino, di ba? Madasalin din sila, religyoso rin. Yan lang naman. I-share lang naman namin. Kami manonood na muna. Na-share lang namin kasi nakikita nga namin. Naawa kasi kami sa matanda. Parang hirap na hirap siya. Papakainin niya yung anak niya. Parang may depression ata yung dalawang anak niya. Parang nakikita rin namin yung kumbaga pwede mangyari sa atin to. Wala kang kasi kalado kung anong meron sa future eh. Future, di ba? Sabi ko nga gulong ng bahay, ng buhay, tsaka gulong ng buhay, tsaka gulong ng palad, di ba? Yung parang minsan, on top ka na ng gulong, syempre, maganda-ganda na. Darating din yung point na bababa ka uli na ganyan, or magmumula ka sa baba, pataas. Pero bababa pa rin. Yan, umiikot talaga. Kaya sana maging makapag-save tayo at makapag-save ng CD, mga ganyan toys. Pag nag-retire ka yun, tabi mo yun. Nabibenta yun mga vintage na yun. Vintage, pati CD vintage na rin. Oo. Ayun na guys. So, paano yun lang? Paalam na rin kami. Tanong oras na. Ano guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.